programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Kapag during po, during po ng klase, active po ako. Naging mabait po. Kasi po, mapapagalitan po. Hindi po maayos. Dapat nakikinig po. So ito, number 2. Ano ang ginagawa ng mga guro mo kung magulo sa klase? Hindi nakikinig at maingay ang iyong pag-aaral. Kapag mainit na kayo na aking mga kapag-aaral, sinasagot ko ng minsan po kapag malalaki ng ginawa ko, sa labas ako, nakausap ko. Saan sila pinakausap? Sa labas. Tapos, tapos po kapag may nag-aawag, Kung ikaw ay may hindi nagawang mabuti at nakita ka ng guro, ano ang kanyang ginagawa sa iyo? kapag simple lang naman po, kapag sinasabi po nila kami. Tapos sinasabi po nila na kami maingay. Kung ayaw daw po na yung takagyan, wala sila lang. Kasi daw, gusto daw po kasi, ayaw po kasi ng mga guro na umuwi po kami nang wala kami matutunan. Gusto niya po, lahat po namin, bawat estudyante po, may matutunan. Kasi po yun po yung purpose mo magpasok sa paaral. Number 4. Ano-ano ang palaging sinasabi ng iyong guro upang kayo ay madisiplina, lalo na kung wala sila? Kapag wala po sila, ako po yung president, kaya po, inaayos ko po sila. Kasi po, ako po yung natas, hindi po pwede, ako po yung kapilitan. Kaya po, sinasaway ko po sila, nakikinig naman po sila sa akin kasi po, binoto po nila ako. Pero po, kapag minsan po, ayaw po nila makinig. Sabi po ni ma'am, yung mga ayaw daw po makinig sa akin, inis na daw po, kasi po, sinusumam na daw po yung bahala sa kanila. Narito po tayo sa bahay ni Ginang Gloria Siscar, na isang guro sa AM Signal Elementary School. Maaari po ba ito kilala ninyo yung sarili? Magandang araw po. Ako po si Ginang Gloria Siscar. Isa po kong guro sa isa sa pinakamalaking paaralan ng Taguig City. Ito po ay EM Signal Elementary School. Ako po ay kinakapanayam ngayon upang alamin nila kung anong ugali ni Ronald Laurio na aking estudyante ngayong grade 4. Ma'am, ano po ba ang ugaling pinapakita ni Ronald sa loob ng klase? Kapareho nung nakararami, si Ronald ay masasabi ko namang masipag na bata, ngunit pagdating sa kanyang pag-uugali ay naiiba. Siya po ay magulo, makulit, o yung tinatawag na bully. Lagi po siya nangaasa na yung kanyang classmate, pinipintasan po niya itsura ng classmate niya. Ito po ay mukha unggoy, tutuksin pa niyang unggoy. O ito po ay mataba. Tapos, kapag English o nasa English na asignaturang tinuturo namin, lalo siyang hindi nakikinig. At isa pa po ay palagi po siyang absent sa klase. Ano po ang ginagawa niya kapag hindi nakikinig sa loob ng klase?
Siyempre, bilang guro, pinagsasabihan ko siya kahit na paulit-ulit at pinapaalam ko sa kanya yung batas na sinabi sa amin na aming principal. Ito ay yung Republic Act 7610 o Prohibition of Anti-Corporal Punishment. At bilang guro niya, kasi ako rin po ay isang ina ng 5 anak. Gusto ko po siyang madisiplina. Ayaw ko siyang malayo sa tamang kaugalian ng isang batang Pilipino. Gusto ko siyang may marating sa kanyang kinabukasan kasi alam ko po siya ay nabibilang sa mahirap na pamilya lamang. Kahit po gano'n ang pag-uugali niya, malawak po ang aking pag-unawa sa tagal naman ng aking pag-uugali. Kung may nagawang hindi maganda si Ronald sa loob ng klase, ma'am, ano po ba ang iyong angkop na ginagawa? Kapag sumusobra na siya at paulit-ulit, meron kaming guidance notebook. Pinapasulat namin siya ng pinapasulat. At nagkakaroon ako ng limitasyon na hanggang 10. Napakarami na namin. Napatawag na po ang magulang. Sa kasamang palad, hindi naman po nakikipag-participate ang magulang. Kasi ang tatay po niya, karpintero lang, extra-extra. Ang nanay naman niya, naglalabada kasi marami silang magkakapatid. Siya ay pangalawa. Ngayong lumalaki na siya, pag-alagala, lakwatsa na lakwatsa. Kaya, gano'n na lang ginagawa ko, guidance notebook. Kasi yun ang pangontra ko laban sa kanya, sa magulang. Kapag nagharap na kami sa guidance office at talagang sobrang-sobra na, yun, nagkakaroon na kami ng kasulatan na magbabago. Sa tingin niyo po ba, ma'am, nakaka-apekto kay Ronald yung pinapagalitan niyo sa bahay? Sa palagay ko, parang hindi. Kasi ang magulang niya parang hindi rin siya intindi. Kaya ako bilang guro, pinapaalam ko sa kanya kung ano ang tama. Nung palagi siyang pinapangaralan, sabi ko, Ronald, ayaw mo magsulat? Lagi ka nang awin ng classmate. Anong gusto mo, Ronald? Teacher, gusto ko magwalis. O, sige, magwalis ka. Mabait pa. Mabait siya, tsaka ano siya. Pag oras ng recess, may bako siyang kanin, tsaka ito, kain siya. Pag busog na siya, active na naman siya. Ronald, magwalis ka na lang, sige, para hindi mo masaktan ang klase mo. At isa pa, mabigat ang kamay ko. Kasi ang tatay din niya, mabigat ang kamay. Nakikita ni Ronald yung pananakit ng tatay niya sa mga kapatid niya at sa nanay niya. Hindi naman sa pero kasi nagkukwento. Kasi sabi ko sa kanya, Ronald, naitanong ko siya na kinausap ko siya sa beses. Bakit ka ba ganyan? Kasi ayun pa nakikita ko sa amin. Lalo na siguro kung nakatira sila sa squatter, maayos pa kong lugar at tinitirahan nila. Madali siyang ma-influensya. Pero, naka-attention, pumupunta siya sa naging kasapi siya ng isang religion, armies of, dito sa Siniguelas Street, para sumasali din sa religion doon. At doon ko napansin na bago si Ronald. One day, at least nagbago. Tsaka habang sa tagal ng pagtuturo ko, habang lumalaki ang bata, nagbabago sila na ugali. Mataas. Oo. Sinasabi ko sa kanila, pag kayo lumaki, ayoko kayo nakikita ang tumatakbo at may dalang bag na ibang tao. Ibig sabihin, snatcher. Gusto ko naka-uniform kayo maganda, police, ang lalo. Dahil mag-bless kayo may teacher. Kaya ano pa man ang narating, nagbarkay sa akin. Hindi ba napakaganda nun sa bata? Ay, yung teacher ko, may pangalan para sa akin. Kaya kayo magiging guro, ganun na gawin. Hanggat maaari, may control. Kasi nga may Republic Act 7610. Kahit sa mga anak, hindi kami pwedeng manigaw. Ma'am, marami pong salamat po sa Ayun inyo. lang. Yes. Basta si Ronald, habang tumatagal, magbabago siya. Basta konting gabay ng magulang, guro. At dapat siyang maintindihan. Kaya kayo magiging guro, marami kayong masasalubong ang mga bata. Iba-iba. Kaya kailangan malawak ang pananaw. Maraming salamat, ma'am. Kaya walang ano man. Thank you po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po, nandito po tayo
sa Siniguelas Street, Signal Village. Ngayon po, tungo tayo sa pamilyang Laurio. Ang kanyang pamilya ay nakatira dito sa mumunting tahanan. Sa pandaan. Ito po si Ronald, ang aking po kakausapin. Maupo tayo, Ronald. Magandang umaga, Ronald. Yan. Ako nga pala si Ate Jen. Nag-aaral ako sa PCU. Ngayon, meron lang akong ilang katanungan. Maaari mo ba itong sagutin ng iyong mga magulang? Bakit? Pasaway ka? Paanong pamamaraan ka nagiging pasaway? Hindi ka ba tumutulong sa gawaing bahay? Madalas ka ba sa labas? Nag-aaral ka pa ba, Ronald? Anong grade mo na? Grade 4. Grade 4. Pero pumapasok ka pa rin? Pumapasok ka pa rin. So, saan ka mas madalas? Sa bahay? Sa labas? O sa paaralan? Saan ka mas madalas tumatambay? Sa labas. Saang bahagi ng labas? Saan sa labas? Dun sa may computer. Computeran. Sino ang mga kasama mo? Ang mga kaibigan ko. Mga kaibigan mo. So, mas gusto mo mag-computer kaysa sa mag-aral? Anong mas priority mo sa buhay? Ang mag-aral o ang maglaro sa computeran? Mag-aral. Ano namang madalas mo nilalaro sa computeran? Ano po yung League of Legends? League of Legends. League of Legends? Okay. Ano ang iyong pangarap sa buhay? Pilot. Piloto. Wow, taas. Gusto mo sumakay ng airplane. Talaga? Paano mo matutupad yung pangarap mo kung hindi ka mag-aaral? Diba? Nagsusumikap ka naman mag-aral. Mas madalas ka bang umaabsent? Minsan. So ngayon pumasok ka ba? Umabsent ka ngayon. Hindi ka pumasok. Sa tingin mo, nag-aaral ka ba ng mabuti? Nag-aaral kang mabuti. Matatas naman nakukuha mong marka. Hindi mo alam. Pero, mga teacher mo, madalas ka ba pinapagalitan ng mga guro mo? Talaga? Dahil sa anong dahilan? Ba't ka nila pinapagalitan? Nagsisisi. Nagsisisi. Bakit? Bakit ka sinisisi ng mga klase mo? Ganun. Napagkakaisan ka ba sa school? Binubuli ka ba? Talaga? Madalas? Ganun. Kaya mas madalas na tumatambay na lang sa computeran kaysa sa school. Pag matutulog, pag nangyari ka. Ay, naantok ka sa classroom. Ibig sabihin, hindi ka natulog din sa bahay niyo. Hindi nga. Kahit gabi, lumalabas ka pa? Ba't lagi tayo naantok? Talagang ganun lang, inaantok ka lang. Pag gusto mo matulog, natutulog ka sa classroom. Tapos, binubuli ka ng mga classmate mo dahil nga natutulog ka. Wala, natutulog ka. Na-guidance ka na ba? Hindi ka naman nag-guidance. Pero na-try mo bang napahinto sa pag-aaral? Ilang taon ka na ba? 12. Dapat, grade 6 ka na, di ba? First year. Ang layo ng inakbang. Dapat po pala, grade 6 na si Ronald. Pero grade 4 ka dapat po pala, first year ka na. Kaso nga lang, grade 4 ka pa rin. Ano yung balik-balik ka ng grade 4? Isang beses lang siya. Kasi yung grade 2, Pabalik-balik ka ng kinder, pabalik-balik ka ng grade 1, pabalik-balik ka ng grade 4. Sa tingin mo, bakit kaya ganyan? Sa tingin mo, bakit kaya nangyayari yon na bumabalik-balik ka? Hindi mo alam? Sa tingin mo, dahil sa kapos sa financial or ano?
Pero palagay mo, makakatapos ka ng pag-aaral. Yun ang sisikapin mo, ang makapagtapos ng pag-aaral. Sigurado ka, magtatapos ka. Sige. Yan po natatapos ang aming usapan ni Ronald. Umaga po, dito po tayo, pumasok po tayo sa munting tahanan ng Pamilya Lario.